Magandang araw mga Kerkap, ngayon, ikukwento ko sa inyo ang isang pelikula na ipinalabas noong taong 2018. Ito ay ang My Teacher, My Obsession. Nagsimula ang pelikula na naglilinis ang isang janitor nang bigla siyang makarinig ng ingay sa may bandang locker room. Chinek niya kung ano ang maingay at nakita niya ang isang babae na nakaupo sa sahig habang ito'y takot na humihingi sa kanya ng tulong, ngunit may dumating na isang babae at sinabihan ang janitor na tumakbo na lang. Samantala, nakikita natin na kumukuha ng mga litrato si Kyla para sa kanilang school yearbook. Napansin niya ang kanyang bagong guro sa English na si Chris, matangkad, gwapo at mukhang mabango. Napukaw ang atensyon ni Kyla sa kanyang guro. Si Tricia naman na isang kilalang estudyante sa kanilang paaralan ay napansin din ng kanilang bagong guro at naniniwala siyang kayang-kaya niyang akitin ang kanyang guro sa loob lamang ng 2 araw. Masayang-masaya ang lahat, lalong-lalo na ang mga kababaihan sa bago at gwapo nilang guro dahil nakikita nila ito tuwing umaga sa kanilang unang klase. Dahil sa aking ganda at talinong taglay ng kanilang guro ay talaga namang naging crush si Chris ng mga kababaihan sa kanilang eskwelahan. Pagkatapos ng klase, agad namang pumorma si Tricia sa kanyang guro at sinimulan niyang magpapansin dito. Habang si Kyla naman ay pumunta sa kanyang hangout place na kung saan nakita niya si Riley. Nauna siyang magpakilala kay Riley. Nakipag-shake hands naman si Riley sa kanya at dito niya nalaman na ama ni Riley ang kanilang guro na si Chris. Kalaunan ay naging magkaibigan sila ni Riley. Tinanong niya ito kung pwede ba siyang pumunta sa kanilang bahay para sabay silang mag-aral at gumawa ng kanilang mga asignatura. Ito rin ang kanyang naisip na paraan para mapalapit siya sa kanyang guro. Umuwi siya ng bahay at naabutan niya na naghahanda ang kanyang ina para sa isang romantic date. Kinagabihan, napanaginipan ni Kyla si Chris. Sa sumunod na mga araw ay pumunta ulit siya sa bahay nila Riley. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon na iyon at agad siyang nagtanong tungkol sa ama ni Riley na si Chris. Dito niya din nalaman na naghiwalay ang mama at papa ni Riley dahil nanlalaki ang kanyang ina na naging resulta ng kanilang divorce at lumipat sila sa ibang lugar. Nagkwento din si Kyla tungkol sa kanyang pamilya na iniwan sila ng kanyang ama noong 6 na taong gulang pa lang siya. Noong pumunta si Riley sa bathroom, pumunta naman si Kyla sa kwarto ng ama ni Riley at doon niya inimagine ang kanyang sarili na kasama si Chris. Sa sumunod na araw naman, habang sila ay nasa kanilang paaralan ay kapansin-pansin pa din na patuloy na inaakit ni Tricia ang kanilang guro. Pero dedma ito ni Chris dahil alam niyang hindi tama ang makipagrelasyon sa kanyang mga estudyante. Pagkatapos ng klase, pumunta si Tricia kay Riley upang makipagkaibigan. Ngunit nakita ito ni Kyla na magkasama si Riley at Tricia na dahilan ng kanyang pagseselos sa dalawa. Pinaalalahan niya si Riley na umiwas kay Tricia dahil ito'y mapanganib at obsessed sa kanyang ama. Sa araw ding iyong tumawag si Kyla kay Riley at nalaman niyang magdidibat na pala ito. Kaya naman, nagsuggest si Kyla siya ang magho-host ng birthday ni Riley sa kanilang bahay at mag-iimbita sila ng maraming bisita para sa kaarawan niya. Ngunit, binaling niya ang kanilang usapan at nagtanong tungkol kay Chris tungkol sa kanyang personal na buhay. Nalaman niya na may pinupormahan pala itong bago at kalaunan ay nalaman niya na ang babaeng nililigawan ng kanyang guro ay walang iba kundi ang kanyang ina. Nainggit siya kanyang ina kaya sinabutahin niya ang kanilang paglabas, napilitan si Chris na magpalipas ng gabi sa bahay nila Kyla dahil ang kanyang damit ay natapunan ng pagkain. Habang naghahaponan silang tatlo, ay hindi maiwasan ni Kyla na tumingin kay Chris. Hindi niya maatim na naglalandian ang kanyang ina at ang kanyang guro sa kanilang bahay. Sinabutahin niya ang gabing iyon, nagsinungaling si Kyla at nagsumbong sa kanyang ina na natatakot siya sa kanyang kwarto na mag-isa dahil parang may nakatingin sa kanya doon. Dumating ang umaga, nag-offer si Chris kay Kyla na sumabay na kanya sa school dahil doon din siya papunta pagkatapos na sunduin ang kanyang anak na si Riley. Nilaan din ni Kyla si Cheese sa kotse habang inaantay nila si Riley na sumakay. Sinabi niya dito na kaya niya gawin lahat ng bagay dahil malaki na ito. Di nagtagal ay dumating naman si Riley habang sila ay nag-uusap, dumiretso sila sa paaralan. Kinumpronte naman ni Kyla si Tricia tungkol sa isyong ipinupukol sa kanya at pinagbantaan niya ito na iwasan si Riley. Ngunit hindi nagpatinag si Tricia sa sinabi sa kanya ni Kyla.
Sa gabing iyon ay kinuna ni Kyla ang kanyang sarili ng litrato na nakahubad-hubad. Dumating ang araw, binuksan ni Kyla ang kanyang locker at noong binuksan niya ito ay bumungad sa kanya ang kanyang mga litratong kinuha noong nakaraang gabi. Pinuntahan niya si Chris at sinabihan siyang sisiguraduhin nilang hahanapin nila ang gumawa nito sa kanya. Ngayon, nakikita natin na naghahanda ang ina ni Kyla para makipagkita kay Chris. Tiningnan naman ng kanyang ina ang cellphone ni Chris noong ito'y pumunta sa toilet. Nakita niya ang isang mensahe galing kay Trisha. Binuksan niya ito at binasa. Pagkatapos nito, nag-away si Chris at ang ina ni Kyla dahil sa kanyang nalaman na ginagamit ni Chris ang kanyang mga estudyante. Iniwalayan ng ina ni Kyla si Chris. Sa pagkakataon na iyon ay tuwang-tuwa naman si Kyla dahil alam niyang wala nang hadlang sa kanyang pagpapantasya kay Chris. Kaya agad itong pumunta kay Chris upang linawin kung ano ang nangyari sa kanila ng kanyang ina. Pumasok siya sa loob ng sasakyan ni Chris at dito niya sinimulang akitin si Chris. Nagtagumpay naman si Kyla sa kanyang plano. Gumanti ito ng halik kay SA kanya at nagsalpukan sila sa loob ng sasakyan. Sumunod na araw, makikitang sobrang nalilito at hindi alam ni Chris kung ano ang dapat na gawin. Sa araw ding iyon, ay may dumating na polis sa kanilang klase at inaresto si Tricia dahil nakita nila ang cellphone na nagpapatunay na siya ang pangunahing may sala sa pagpapakalat ng hubad na picture ni Kyla at ang text na i-send niya kay Chris. Dumating ang gabi at kaarawan na ni Riley, pumunta siya sa bahay nito at nagdala ng regalo para kay Riley pagkatapos ay agad siyang pumunta sa kwarto ni Chris at sinimulan niyang akitin ulit ito. Sinubukan ni Chris na awatin sa ginagawa si Kyla ngunit nabigo ito at nadala sa kanyang nararamdaman. Kaya nagsalpukan ulit sila. Ngunit naabutan sila ni Riley at nakita ang kanilang ginagawa. Hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita at agad itong tumakbo papalayo sa dalawa. Sinubukan itong pigilan ng kanyang ama ngunit huli na ang lahat. Nagdesisyon si Chris na sundan si Riley ngunit pinigalan siya ni Kyla na gawin ito at sinabi niyang langgo na ito sa alak. Pero di nagpaawat si Chris kaya sinundan niya si Riley para hanapin ito. Kinabukasan ay agad na sinabi ni Riley ang mga totoong nangyari at sinabi niya din ang tungkol kay Chris at Kyla. Sinusubukan pa din ni Chris na suyuin si Riley pag nakikita niya ito sa paaralan, ngunit hindi ito pinapansin ni Riley. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ng ina ni Kyla si Chris. Sinalubong niya ito ng sampal at kinuha si Kyla sa klase. Kinausap naman ni Kyla ang kanyang ina at sinabing nasa tamang edad na siya at magmamahal siya kung sino ang gustuhin niya. Kinausap naman ni Riley ang kanyang ama at tinanong kung bakit niya ito ginawa. Una, humingi ng kapatwaran si Chris sa kanyang anak at pinanggako niya na hindi na ito makikipagkita kay Kyla kahit na kalyen. Pinatawad naman siya ng kanyang anak. Sa sumunod na araw, nababaliw na si Kyla kaya tinawagan niya si Trisha upang makipagkita sa kanya bago sila pumasok sa eskwela. Noong dumating si Trisha, inamin ni Kyla kay Trisha na plinano niya lahat ng nangyari sa kanya at sinimulan niya ding saktan ang kanyang sarili na halos maputol ang kanyang daliri. Nakita ni Kyla na parating ang mag-ama papunta sa kanila ni Trisha kaya, ginalingan niya ang kanyang palabas at nagsabing sinaktan siya ni Trisha. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay inaresto na naman si Tricia ng mga pulis at dinala si Kyla sa hospital. Sumama din sila Riley at Chris sa hospital. Kinausap ni Riley si Kyla at sinabing kalimutan na nila ang pangyayaring iyon at magsimula ng panibago. Nakiusap din siya kay Riley na kung maaari ay makausap niya si Chris sa huling pagkakataon. Ngunit baliw na baliw si Kyla kay Chris. Sinabi niya din dito na araw-araw na silang magkikita sa klase. Kaya nagdesisyon si Chris na mag-resign sa kanyang trabaho bilang isang English teacher upang malayo sa baliw na si Kyla. Nalaman ito ni Kyla kaya tumakas siya sa hospital. Dala-dala ang scalpel. Pumunta siya sa eskwelahan at naabutan niya doon si Riley. Sinabihan niya si Riley na dapat ay iisang babae LNG ang makasama ni Chris sa kanyang buhay at yun ay walang iba kundi siya. Humingi ng tulong si Riley dahil hindi naman siya masyadong napuruhan sa pagkakasaksak. Nagkaroon ng pagkakataon si Chris na maitulak si Kyla. Ngunit lumaban si Kyla sa kanya pabalik at inatake siya nito. Narinig ito ng janitor, nagising si Kyla at nakita ng janitor na nakaupo si Kyla habang umiiyak. Ngunit nagdadarama lamang ito at humingi sa kanya ng tulong.
Ngunit noong umalis ang janitor para humingi ng tulong, nakita ni Riley ang janitor at sinabihan itong tumakbo na lang. Pero naabutan ito ni Kyla at agad niya itong pinatay gamit ang scalpel. Kaya naman, nagpambuno si Riley at Kyla. Dumating ang tulong, at dinala sila Kyla at Riley sa magkaibang ambulansya. Nakita ni Riley na buhay pa si Kyla. Kaya nagulat siya at nag-alala. Lumipas ang buwan mula noong mangyari ang insidenteng iyon ay nakalipat na sila Chris at Riley sa ibang lugar. Nagtuturo na din si Chris sa ibang eskwelahan. Excited si Riley na pumasok sa unang araw niya sa college. Habang nagdadrive si Riley papuntang school ay may nakita siyang babaeng nakasuot ng hoodie na hindi maipagkakailang kilala niya ang taong iyon. Baliw na baliw pa din si Kyla sa kanyang teacher dahil magpahanggang ngayon ay sinusundan pa din sila ni Kyla.